Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan at magbayad sa ShopeePay loan or S-Loan. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makapag-loan kayo, dapat activated na yung Shopee Loan or S-Loan ninyo. So may video po ako kung paano i-activate yan. Kasi kailangan pa ng 1 working day bago ma-approve yung application ninyo at ma-activate yung loan ninyo. Kung nakapag-apply na kayo at activated na ito, so punta na kayo sa Shopee na application ninyo. And then pagkapunta natin dito, so i-click lang natin itong ShopeePay. So itong nandito sa taas, itong may square. And then click ulit itong S-Loan. At dahil naka-fill up at activated na yung ShopeePay loan natin, so meron na tayong nakitang ganito. Congrats, you have successfully activated your S-Loan. So kung first time ninyong ma-activate yung Shopee loan ninyo, so mag-expect kayo na mababa talaga yung credit limit na ibibigay sa inyo. So kagaya sa akin, 3,750 lang yung first offer nila. Pero kung good payer naman kayo guys, tataas ng tataas pa yung offer nila sa inyo. At kung gusto na ninyong mag-loan, pwede nyo nang i-click itong withdraw now. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So nandito yung 3,700. So pwede kayong mag-withdraw from 500 to 3,750 guys. Basta hindi lang bababa sa 500 at hindi lalagpas sa credit limit niyo na 3,700. So kung napapansin nyo, 3,750 yung offer sa atin. Pero ang maximum na pwede lang nating i-loan ay 3,700. So parang walang butal siya, eksaktong hundreds yung dulo ng pwede ninyong i-loan. So dito guys, pwede nyong i-type kung magkano lang yung gusto ninyong i-loan. For example, ayaw nyo ng 3,700, mga 1,000, 2,000 lang yung gusto ninyo, pwede nyong i-type dito. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, sa pagpili kung ilang months ninyo gustong bayaran yung loan ninyo. So pwede kayong pumili dito kung 3 months ba, 6 months, or 9 months ninyong babayaran yung loan ninyo. So try natin itong 3 months. So kagaya niyan, 3 months yung pinili natin. Sa 3,700, ang magiging monthly natin ay 1,423 pesos. Pero mas maganda, try nyo tanggalin itong check dito sa loan protection para mawala po yung dagdag na bayad sa inyong monthly payment. So kagaya yan, kung may check, yung loan protection natin is 1,423 yung monthly natin, pero kung tatanggalin natin yan ay magiging 1,416 pesos yung monthly ninyo. So bali may dadagdag lang na 7 pesos. Pero depende pa rin yan guys, kung malaki yung amount niyo, so malaki din yung madadagdag dito. Pero nasa sa inyo na yan kung i-avail nyo yung loan protection or hindi na. So bali ang 1,416 sa 3 months ay magiging 4,248. So ang magiging total interest niya ay 548 pesos. So nasa mga 180 pesos yung interest niya monthly. Kung 3 months niyo kukunin at 3,700 yung ilo-loan ninyo. So i-check nyo na lang kung kukuha kayo ng 6 months or 9 months kung magkano yung magiging monthly ninyo at magkano yung magiging total interest nito. So ngayon try nating i-loan itong 3,700. So para po to sa inyo guys, tinry ko lang talaga para mapakita lang sa inyo kung ano yung susunod na proseso kapag nag-loan tayo dito. At sa susunod na araw, ipapakita ko naman sa inyo kung paano babayaran ito. So ngayon, para ma-withdraw yan, i-click na natin itong withdraw now. 3 months lang yung kinuha natin. At pagkatapos meron tayong makikitang application result. And nakalagay dito na successful daw yung withdrawal natin. So nandito yung loan ID natin. Pwede nyo pong screenshot yan kasi if ever hindi dumating yung pera, meron kayong ipapakitang pruweba. At makikita daw yung pera sa disbursement account natin. At dahil sa ShopeePay yung ginamit natin, punta na tayo sa ating ShopeePay account. So yun na nga, pumasok na yung pera na niloan natin na 3,700. So pwede nyo pong i-transfer yan kahit sa ang bangko or sa GCash or mga PMaya, pwede nyo pong i-transfer ang pera nito. So ngayon i-try naman natin kung paano ito babayaran. So para makapagbayad tayo dito, i-click lang natin itong S-Loan na nandito sa baba.
At pagkatapos makikita natin yung available credit limit natin dito. Tapos dito sa baba makikita nyo yung current loans ninyo. So for example, marami kayong niloan, so marami din kayong makikita dito. Pero sa atin, tinry lang natin. So itong 3,700 yung nakikita natin dito. Tapos dito sa gilid may nakalagay na 3 out of 3 unpaid. So may tatlo pa tayong hindi nababayaran. At dahil sa gusto nating magbayad, so i-click nyo na lang po kahit saan dito. At pagkatapos makikita nyo na dito yung total loan amount niyo, tapos nandito yung start date, tapos yung ilang months nyo babayaran, tapos nandito rin yung total interest amount. So pwede nyo pong scroll down yan, nandito yung loan ID niyo, tapos dito sa baba makikita nyo po yung monthly repayment details. So kung nakikita ninyo, merong 3 out of 3 unpaid, 2 out of 3 unpaid, 1 out of 3 unpaid. So dahil gusto nating magbayad ngayon, so i-click lang natin itong pay loan. At pagkatapos makikita nyo dito yung total amount na mababayaran ninyo kasama na yung interest. Pero nasa sa inyo na po yan kung ilan yung babayaran ninyo, ilang months, isa, dalawa, or buong months ba yung babayaran ninyo. So kagaya nito, isang buwan lang yung babayaran muna natin. So dapat isang buwan lang yung may check dyan. At dahil nakapili na tayo kung ilang buwan yung babayaran natin, dito naman tayo sa pagpili ng payment option. So para makaproceed tayo dyan, i-click lang natin itong select. At pagkatapos pwede kayong pumili ng payment method na gagamitin ninyo. So pwedeng InstaPay, C-Bank kung activated na yung C-Bank ninyo, pwede ding Shopee Pay Balance, Payment Center or e-wallet kagaya ng GCash, Paymaya, pwede ring over the counter. Kadalasan dito sa over the counter, mga bangko po yan. So check nyo na lang kung ano yung mga bangko na pwede. Tapos pwede rin online banking yung gagamitin ninyo. Pero sa atin, ang gagamitin natin ngayon ay itong Shopee Pay Balance. At pagkatapos kung ganito na meron ng check yung Shopee Pay Balance, punta na tayo dito sa baba. So i-click na natin itong confirm. At pagkatapos mapupunta ulit tayo dito sa repayment. At dahil nakaselect na tayo kung ilang buwan lang yung babayaran natin, so kagaya sa atin 1 month lang, so itong 1 out of 3 na repayment yung i-click natin. So kagaya niyan, ito lang pong isa ang may check at may total na nakalagay dito na 1,416 pesos yung mababayaran natin. So kung okay na tayo dyan sa amount na mababayaran natin at kung ilang buwan yung gustong bayaran natin, so dito na tayo sa baba. So i-click lang natin itong pay. At pagkatapos mag-antay-antay lang kayo kasi maglo-loading yan ng kaunti, then may makikita kayong ganito. So nakalagay dito pending na yung repayment natin. So kapag ganito pending, mag-antay-antay lang kayo mga ilang minuto lang. So mayroon na kayong makikitang ganito, successful. Tapos meron siyang kulay green na may check. Tapos dito makikita nyo yung repayment amount, tapos yung payment method. Kagaya niyan sa PP Balance yung ginamit natin. Tapos nandito rin yung repayment time kung anong petsa at date kayo nagbayad. At meron din kayo makikitang repayment ID number dito sa baba. So mas maganda screenshot nyo po to kasi if ever may mga problema or hindi pumasok yung binayad ninyo, meron kayong maipapakitang screenshot ng binayad ninyo. At kung tapos na screenshot nyo na at meron na kayong kopya, pwede nyo pong i-click itong View as Loan. So dito meron kayong makikitang available credit limit. So kung kanina 50 pesos lang yung available credit limit natin, so ngayon naging 1,198 na. So bali dinagdag nila yung binayad natin pero hindi talaga yung buo. Tinanggal nila yung interest noon. Pero kung gusto nyong i-withdraw ito guys, kahit meron pa kayong loan, pwede nyong i-withdraw ulit itong 1,198. Ay bali hindi pala ma-withdraw itong 98. So bali 1,100 lang yung pwede ninyong ma-withdraw or ma-loan ulit. At pagkatapos dito sa baba, sa current loans, kung nakikita ninyo yung 3,700 na ni-loan natin or yung loanable amount natin, so meron nakalagay dito sa gilid na 2 out of 3 unpaid. So kung kanina 3 out of 3 unpaid, so ngayon 2 out of 3 unpaid na lang. So bali 2 buwan na lang yung hindi nababayaran natin. At kung sakaling magbabayad tayo ulit, so magiging 1 out of 3 unpaid na lang yan. Then parehas lang din na
madadagdag sa available credit limit ninyo yung binayad ninyo. So ayun na nga, pagka-check ko sa aking ShopeePay na account, naging 2,765 na lang. So nabawasan na siya ng 1,400 kasi binayad nga natin sa ating loan. So ganun lang po kadali mag-loan at magbayad sa ShopeePay loan.